Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay magtatap up po ako ng battery. Itong battery po na to ay mababa po yung level ng tubig. Itong dump truck nga pala na ito ay isa po to sa chinik ko nung mga nagdaang video, yung inabot po ng mahabang vacation na pagkatapos po noon ay chinik ko lahat ng mga main switch nito, mga dump truck. Actually po 6 po yung mga yon. So isa po to sa dump truck na naka normally open po yung main switch, kaya na-drain po siya. So noong time po na yun ay hindi ko po mapaandar. Siya lang naman po yung bukod tanging hindi umandar, at yung iba po ay umandar kahit na naka-off position po yung battery. So isa po sa nakita ko dito ay unang-una po ay naka normally close po yung main switch niya. So sa makatuwid po ay nagde-discharge po siya. Pagkatapos mahabang panahon po na mahabang bakasyon, so automatically po ay magdi-drain po siya talaga ng malaking ng kuryente. So bababa po talaga. So isa na po yon, at yung pangalawa po ay nakita ko po ay mababa po yung mga level ng tubig. So isa po sa naging dahilan din yung mababang masyado yung tubig niya, kasi habang bumababa po yung tubig ay lumiliit din po yung current charge po ng battery. Kasi dito po nakabase yung charge po ng load current ng battery dito po sa level ng tubig. So hanggat binababaan po natin ang level ng tubig o hindi po natin sinusunod yung standard level niya, ay lumiliit din po yung load current ng battery. So ito po yung nakita ko. So para maiwasan po yon ay dadagdagan po natin ng distilled water para umangat po yung level ng tubig, at para lumaki rin po yung current charge po ng battery. So yung voltage po ay wala pong problema. 24 volts pa rin po yung output niya, kasi series connection po to, dalawang 12, so 24 volts. So ang nangyari lang po, mababa po yung current niya dahil nga po sa tubig. So ito po yung kailangan po nga ilagay sa tamang level. Actually po yung iba ay nalagyan ko na. Ito po yung ikinabit ko, pero mayroon pa rin pong hindi nalagyan. So top upan po natin. Nakaka-epekto po yung pagbaba po ng tubig, kasi ang current po ang naapektuhan, hindi po yung voltage. Madali po nga maubos yung kuryente, pero yung voltahe ay steady po siya. Kapag maobserbahan po natin itong epekto nito, yung ititesting po natin pag mababa po yung current ng battery. Pag pina-start po natin yung sasakyan, mga 2 crank or 3 ay hihina na po yung battery, dahil yung current po ay masyadong maliit lang po yung load niya. Pero kapag mataas po yung load current ng battery, kahit mga 5 pataas, kahit 10, ay okay pa rin po yung crank ng starter. So ayan po.
lagi po natin tatandaan kahit na halos matuyo na po ng tubig yan, yung voltahe po ay standard voltage pa rin po yung reading niya. Pero yung load current po ay mababa lang po. Maka mga ilang ilaw lang po kung gagamitan natin. Discharge na kaagad yung battery. Dahil nga po mababa yung current po ng battery. Dahil po sa masyadong kukunti yung tubig na nakalagay po. Plus yung epekto po pag masyadong mababa yung tubig ay madali pong uminit yung battery. Kasi nga wala nga po siyang tubig na sapat, ma-overload po siya. Ayan po. So okay na po yung mga label nila. Kung maaari lang po, wag natin na hayaan po magkaroon po ng problema or kulang po tayo sa preventive maintenance po ng battery, kasi nandito po nanggaling yung pinaka source ng power supply ng sasakyan. Ito po yung imbakan ng kuryente. Pag yung alternator po ay nag-output, dito po ang punta. So pagpatay na po yung alternator, ito na po yung nagsisilbing supply ng kuryente sa buong sasakyan. Hanggat hindi po umaandar yung sasakyan, yung makina, nandito na po yung kuryente, naka-imbak po. So kung mababa po yung current po na imbak dito dahil po sa kakulangan ng tubig, so madali po siyang maubos. At samahan pa po ng halimbawa na standby siya ng matagal, so yung imbak po niya na kuryente dito ay madali pong maubos. At baka hindi po natin kayang paandarin yung sasakyan natin, katulad po sa nangyari sa dump truck na to. Hindi ko po napaandar, sa loob po ng 4 na araw po yata yun ay na-standby siya dahil mahaba-haba po yung bakasyon. So hindi po kinaya ng battery dahil nga po yung tubig na nakalagay dyan ay masyadong mababa. So nangangahulugan po mababa rin po yung load current ng battery na to. So ito po yung lagi po natin i-off pag hindi po siya ginagamit. Yan, ganyan po. So sana po nagustuhan nyo itong video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.